Narito nga kami ngayon sa Cotabato at kinakausap namin ang aming commanders ng FGF at saka mga affiliated ng MNLF group in other in other religious group. Yung nakalimutan ko yung isang grupo na Christian group but not is Christian actually, yung religious group na lang para in short. So kinakausap namin sila kung gusto ba nilang kapayapaan, kaunlaran ng ating bayan. Pero ang kwan talaga namin is to eliminate the corruption in the system of political system. Yun lang yung pangarap namin. Wala na iba. Ayaw namin ng gulo kasi we are fighting or we are forcing the government that the government should be a good governance for a better Philippines, and that is our aim only. We are pushing and we are moving a peaceful means without involving deadly weapons, or we call firearms or armed group. We are not, the Filipino forces group are not armed. We will be armed in case that our territory, the Philippine territory, will be invaded or will be invaded or be invaded by other countries. The Filipino guerrilla forces are ready to defend our country because the government are not prepared Okay, tuloy natin So that is only our very objective. Hindi kami grupo na matawag na anong tawag nito, yung parabang armado na gerang dating namin. Hindi. We are peacefully conducting a move to change the government and to eliminate corruption. Yun lang po namin. Now, kaya kinakabahan ang gobyerno, it because of their kagaguhan. Ano yung kagaguhan? Inubos nilang kaban ng bayan, ginagago ang taong bayan, winawalanghya ang taong bayan, kinokontim ang mga taong kanilang inimbitan para as a resource speaker, and yet, kinukulong nila. Hindi ba panggagago yun? They invited as a resource speaker for the purpose of making a bill. Bill ang gusto nila mayar para hindi na sila mag-conduct of research dito na, and the question, the answers of every invited resource speaker, yun yung purpose noon. But walang objective doon sa sinatawag na resource speaker na ikulong mo dahil hindi nagsasalita. And their individual rights was already violated on their individual rights. They are not court. Hindi sila korte. So doon kami nagagalit. Doon kami nag-react. Yung hindi nila nirespeto ang batas. Hindi nyo nirespeto Tuadcom. Hindi nyo nirespeto ang batas. Kaya pag nagbago ang mundo, sinisigurado ko yung sinasabi ni Supremo na babalatan ang mga kuko ninyo at pagtutusokin, yun ang gagawin sa inyo. Para maramdaman nyo yung ginagawa nyo ng pagwawalang hiya sa Pilipino. Doon kami nagagalit, mga kababayan. Ayaw namin ng gulo because we want peace. We want a better Philippines like Singapore. And we are number one after the war. We are number one in the Asia, and now we are number one sa huli. Because of the system of the politics and that is corruption.
Yun ang gustong tanggalin. Ngayon, kung sino ang kumakampi sa administration na ngayon, ano tawag nito? Kinukonsinti nyo yung mga nasa administration na gustong-gusto nyong magnakaw sila. Ang lumalabas ngayon, yung kalaban ng magnanakaw, yun yung kalaban ninyo. Gago kayo, di ba? Gago kayo, tanga kayo, tarantado kayo. Ang mahal nyo yung magnanakaw. Paano yung mahihirap? Paano yung mahihirap? Wala na ba silang karapatan? Wala ba silang karapatan na umangat? Politisyan na lang umaangat ngayon sa Pilipinas, except the businessman? Kaya mali eh. Kaya kami, the Filipino Guerrilla Forces, are visiting our forces within the country. The next namin move, sa Bisaya na naman kami. Sa Bisaya naman kami, because we have a commander in that Bisaya. Ang aming, so big sabihin, alam niya yung ginagawa niya. And in the Mindanao, ang may hawak almost dito sa Mindanao, we are in the Cotabato City, ang umahawak dito overall, isang abogado. At ang kanyang mga commanders sa Southern Mindanao ay isang abogado rin. Ang Western Mindanao ay isang professor. Ang Northern Mindanao, isang abogado rin. So meaning, our leaders in Mindanao, hindi are capable in regards to talking of politics and military parlance. So we are ready for peace and security and development. Yun yung objective namin. Kaya huwag kayong matakot sa amin. Administration, huwag kayong matakot sa amin. Matakot lang kayo kung hindi nyo ititigil yung kagaguhan nyo. Ibalik nyo ang kayamanan at manahimik kami. And that is the deal. As Deputy Supremo, hindi ko alam kay Supremo, pero ganun rin yun. I will convince him na we will hold our action if the government, all money that the corrupted, the funds or the budget of the Philippine government, ibalik nyo. Titigil kami. That is a deal. Ibalik nyo yung kayamanan na pinagnanakaw nyo. Kung ano yun, saka ko na lang natin i-details yan. Kung ano yung mga kayamanan na ninakaw nyo, ibalik nyo. Ibalik nyo. Titigil kami. And I will convince my Supremo, General Dado Clemente Enrique. Itigil namin. Ibalik nyo lang kayamanan. Diyan ako nang gagalaiti. Putang ina nyo. I'm sorry for the word. Bakit? Tama ba yung nakawin yung pera ng taong bayan? Tama ba yung pagkagagawin nyo kami? Tama ba yung magka-drug ka? Tama ba yung anong tinatawag nito? Makipag-connive kayo sa mga gago? Tama ba yung makipag-connive kayo sa Partido Komunista? Tama ba yun? Pinaghirapan ng ibang administration in regards to insurgency, and yet kayo, mga gago kayo, para lang makuha niyo yung simpatya, para lang wala kayong maging kalaban na mga matigas na kalaban ng mga Partido Komunista. Because they are trained to destabilize the government. And that is the communism. And we are pro-government and protect the government and protect the Filipino and protect the freedom of every individual Filipino. And that is our objective. Ano ang violation nun? We are protected by the law of Article 2, Section 23, that the government should
encourage the Filipino to have an organization to support the government, and we support the government.